Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Hindi ko kayo iiwang mga ulila. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutang ito. Ngunit kung ako'y makikita ninyo, sapagkat buhay ako, mabubuhay rin kayo. Sa araw na iyon, Word of the day, hear what God has to say. mapagpalang araw po sa inyong lahat. Gusto po kayo. Ang ating word of the day ay presensya. Isa sa pinakamahirap na pakiramdam sa buhay ay ang pakiramdam na nag-iisa ka. Yung parang walang nakakaintindi sa iyo, walang sumasama sa laban mo, at walang makapitan sa gitna ng mga problema. May mga pagkakataon bang naramdaman mong parang iniwan ka ng lahat? Yung gusto mong may yumakap sa iyo, may magsabi na nandito lang ako pero wala kang marinig. Alam ni Jesus na malulungkot ang kanyang mga alagad dahil malapit na siyang umalis. Ngunit sinabi niya ang isang napakagandang pangako. Hindi ko kayo iiwan na parang mga ulila. At dito natin makikita ang salitang bumabalot sa buong mensahe ng ating Ebanghelyo sa linggong ito. Presensya. Mahalaga ang presensya. Minsan hindi mo kailangan ng maraming salita, hindi mo kailangan ng mahabang paliwanag. Ang kailangan mo lang ay may kasama ka. At ito yung ipinapangako ni Jesus sa kanyang mga alagad. Kahit hindi na siya makikita sa parehong paraan, mananatili pa rin siyang kasama nila. Isusugo ko sa inyo ang Espiritu ng katotohanan. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi Diyos na nang iiwan. Hindi sa Diyos na nagpapakita kapag maganda ang buhay. Siya ay Diyos na nananatili. Ngunit may mahalagang bahagi na sinasabi ang ating Ebanghelyo. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ibig sabihin, ang presensya ng Diyos ay hindi lamang pinakikinggan, ito'y isinasabuhay. Kapag pinili mong magmahal, nararanasan mo ang Diyos. Kapag pinili mong sumunod, mas lalo mong nakikilala ang kanyang presensya. Kapag pinili mong manatili kay Kristo, mas nagiging malinaw na hindi ka nag-iisa. At sinabi ni Jesus, ako'y nasa Ama, kayo nasa akin, at ako'y nasa inyo. Napakalalim nito. Ang Diyos ay hindi lang malapit sa atin, siya ay nananahan sa atin. At ito yung pinakamalalim na katotohanan. Ang presensya ng Diyos ay hindi nasusukat sa nararamdaman mo, kundi sa kanyang pangako. Minsan kasi, kapag hindi natin feel ang Diyos, iniisip nating wala siya. Kapag tahimik ang langit, iniisip nating iniwan niya tayo. Pero ang totoo, kahit tahimik ang Diyos, naroroon pa rin siya. Hindi laging emosyon ang presensya ng Diyos. Minsan ito ay lakas na hindi mo maipaliwanag. Kapayapaan sa gitna ng gulo. Pag-asang hindi nauubos kahit mahirap. Kaya ang tanong ay, hindi nararamdaman ko ba ang Diyos? Kundi nagtitiwala ba ako na kasama ko siya? Dahil ang pananampalataya ay hindi lang tungkol sa pakiramdam. Ito ay tungkol sa pagtitiwala sa presensya ng Diyos kahit hindi malinaw ang lahat. Kahit minsan hindi mo siya maramdaman. Ngayong panahon ng Pasko ng Pagkabuhay, inaanyayahan tayo ni Jesus na mamuhay sa kamalayan ng kanyang presensya.
Kapag ikaw ay natatakot, alalahanin mong kasama mo siya. Kapag ikaw ay malungkot, alalahanin mong hindi ka ulila. Kapag ikaw ay pagod, alalahanin mong may Diyos na nananahan sa iyong puso. Maglaan ka ng oras araw-araw upang makipagtagpo sa Kanya sa panalangin. Makinig ka sa Kanyang salita at mamuhay ka ayon sa Kanyang utos ng pag-ibig. Dahil ang pusong may kamalayan sa presensya ng Diyos ay pusong may lakas, may pag-asa at kapayapaan. Pagnilayan natin, sa anong bahagi ng ating buhay tayo nahihirapang maramdaman ang presensya ng Diyos? At paano tayo tinatawag na magtiwala na Siya ay nananatiling kasama natin? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Panginoong Jesus, salamat dahil hindi mo kami iniiwan. Sa gitna ng aming takot, lungkot at pagdududa, ipaalala mo sa amin na kasama ka namin. Punuin mo kami ng iyong Espiritu upang maranasan namin ang iyong presensya araw-araw. Turuan mo kaming mamuhay sa pag-ibig at pagtitiwala sa iyo. Amen. Pagpalain po kahit ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.